Okay, good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Today, dated is March 12. Oras tayo dito is alauna 52 ng hapon. Bali, bibigyan ako ng update ho sa inyo mga nanonood dyan na hindi taga Davao. Mga taga Davao na wala ngayon sa Davao, nasa ibang rehiyon ng Pilipinas at ibang bansa. So today po, ang ano natin dito, ating pinaka-update sa Davao City, City Hall Grounds, San Pedro Square. Ay titinan pa ho natin, no? We're about to witness pa kung anong mga kaganapan dito right after mahuli si Tatay Digong kahapon, no? So ano na siya, kumbaga parang 24 hours na mahigit, no, nahalipas since na-arrest si Tatay Digong. And kagabi, recap lang ho tayo, it's 11:03, basta 11 something ng gabi ay lumipad ang aircraft from Villamor Air Base kasama si Tatay Digong papuntang The Hague ng the Netherlands. So kanina bandang tinan natin na anong oras yung nakaping sa The Hague kanina. Meron tayong anong balhay dito na tinan natin yung yung update. So ito yung flight update ni PRRD, no. So yung private jet na nagdadala kay FPRRD ay nagland sa Dubai or naglanding sa Dubai nung alas 4:03 ng umaga kanina, no. So Philippine time. And which means we are ahead by 4 hours. Okay, so basta yan na yun. It landed alas 8 ng umaga pala, Philippine time. So alas 4:03 okay, alas 4:03 ng umaga sa Dubai and alas 8:03 naman sa Pilipinas, no. And as of 11:54 AM today, March 12, 2025, Miyerkules, the plane has not taken off and is presumably still in Dubai airport as what flight radar data tells us. So ito sa binasa ko natin 1 hour ago, no, or almost 2 hours ago. So ibig sabihin since today ay alas 2 or alauna 58 or alas 2 na lang, no. So sabihin na natin na ito ay pinost ni AB Hugalbot. Shout out sa sir. Yan ay Cebuano, no, Cebuano na matatawag natin DDS na rin yan. Okay, so mga pinos ito na Sir Hugalbot AB mga alas 12, no, around 12. And the scheduled departure was 5:15 AM local time sa Dubai, alas 9:15 naman sa PH time, yung departure time. Okay, but as we can see, the aircraft status is unknown. It means the aircraft has its automatic identification system still turned off. The aircraft is still on the ground. Okay. So pwedeng in-off na yung kanilang identification system. Kaya hindi makita kung ito'y gumalaw na ba. Checking on the live flight map, flight radar also shows no flight is detected from this aircraft. We can infer then from this, PRRD is still in Dubai. FYI, flight time Dubai to Rotterdam is 10 to 11 hours. Grabe, no? So napakahaba pala ng magiging biyahe ni PRRD. So sa mga gustong makatrack ng aircraft ni Tatay Digong, kung saan na siya ngayon, pwede kayo mag-install sa Play Store ng flight radar. Pero siguro nakarating na siya ngayon, no? Hanapin pa natin yung mga panibagong update about sa paglanding ni Tatay Digong sa The Hague, no, sa Netherlands. Okay, no, so ganito na lang, susundin na lang natin yung just in case ba na in-off ng eroplanong sinasakyan ni Tatay Digong ang kailang radar system or identification system. So hindi natin na siya matrack or matrace, no, ang aircraft. So pagbabasehan na lang natin yung flight schedule. So alas 9:15 ng umaga dito sa Philippine time or oras natin sa Pilipinas, alas 9:15 ng umaga Philippine time. Yun yung schedule na mag-depart sila Dubai to, ayun na, ulitin natin, 9:15 ng umaga Philippine time, standard time. Yun ang flight schedule from Dubai to Rotterdam. Ang Rotterdam ay siyang pinaka the Netherlands, or Rotterdam is a major European port and the second largest city in the Netherlands, located in the province of South Holland on the Nieuwe Maas River. Okay, basta siya, pangalawa pinakamalaking airport sa buong the Netherlands. So i-short para siyang Mactan Cebu Airport, gano'n, no.
So yung NAIA natin na pinaka pioneering or tawag nito pinakamalaki, the largest, and the pangalawa na Mactan. So sa the Netherlands is yung Rotterdam ang kailang pinapangalawang pinakamalaking airport. So 10 to 11 hours ang biyahe. So that's 9. So expected alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, no. Yun yung expected time natin of arrival ni Tatay Digong sa Rotterdam, the Netherlands. So abang-abang natin mamaya ng update. Tingnan natin, no, kung meron basta asahan niyo yan, mag-share ko tayo mamaya. Kasi ako naka-update, ako naka-follow sa mga very active na mga social media influencer natin na defender ni Tatay Digong or na mga Duterte family. Okay, ito first na update, like 1 hour din ang nakalipas. Si Senator Bongo naman ay nag-post. Tatay Digong is currently in Dubai. Sama-sama po nating ipagdasal na nasa mabuting kalagayan at kaligtasan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama niya sa larawan si former Executive Secretary Salvador Medjaldea. And additional ulit na information and update. Although medyo late na siya na-update, pero at least meron tayong maibigay ho sa inyo just in case, no, sa mga hindi lang nakakaalam dyan na si VP Sara Duterte and Paulo Duterte ay lumipad na rin sila kanina papuntang The Hague para samahan nga nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito ay basahin natin. VP Sara Duterte and her brother, Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, flew out on Wednesday morning to The Hague, the Netherlands, to accompany former President Rodrigo Roa Duterte. Duterte was en route to The Hague on a private jet following the arrest or his arrest on Tuesday, March 11. After his arrest on charges and alleged crimes against humanity. VP Sara departed at alas 7:50 ng umaga via Emirates through Amsterdam. Samantalang si Congressman Paulo Duterte naman ay umalis siya kaninang alas 5 ng umaga via Cathay Pacific from NAIA Terminal 3. So ibig sabihin na magkahiwalay sila, hindi sila sabay-sabay ni VP Sara and Kong Pulong Duterte. Ulitin ko, alas 5:45 ng umaga si Kong Pulong papuntang Amsterdam via Cathay Pacific. Sumakay siya ng eroplano from Terminal 3. Si VP Sara alas 7. Mas huli, no? Alas 7:50 ng umaga via Emirates through Amsterdam. So yun na, bali yan na yung update natin, no? Sa at least tatlo yung pupunta, tatlong Duterte ang nasa the Netherlands or Netherlands. So magsasama-sama sila doon. Yun na nga, sasamahan nila, i-accompanied nila ang kanilang tatay na si dating Pangulong Duterte. So Sara Duterte VP and Kong Pulong. So ingatan nyo ang yung tatay nyo doon, no? Stay safe din kayo sa sa biyahe ninyo kasi alam niyo na kayo ang namin na alas mga taga Davao / Filipino. So yun lang, bali yun ang update natin dito sa Davao City. Pero siyempre puntahan pa natin yung City Hall, tingnan natin kung itsura. Pero kung papansinin ninyo dito pa lang, no, sa ating kinatatayuan sa may CM Rector Corner, San Pedro Street. So as you can see naman dito, normal days, no, normal lang yung dito mga ganap. Nothing seems to be special day or mayroong kakaibang mga galawan dito, movements, no, ng mga tao. So kahapon siyempre filled with so much emotion ang syudad, lalo dito sa parting City Hall Drive, gawa nung nagtitipon-tipon nga lahat ng mga tao rito, no, mapa private sectors, mapa mga local citizens, mga dayo hindi taga Davao na dito nagtatrabaho, dito sila nag-aaral. So nagagather lahat kahapon sa City Hall Drive. Siyempre mga barangay officials natin all over the city of Davao. So lahat, no, talagang no political colors kahapon. Nagsama-sama, nakakatuwa lang kasi yung ating mga konsehalis, mga barangay captain, siyempre hindi naman talaga yan napaka imposible, no, na magkaroon tayo ng isang syudad na same ng parties lahat, di ba? So siyempre magkaibang parties pero kahapon hindi talaga siya, walang kulay, no, no political colors kahapon ang naganap sa aming City Hall Drive, kundi isang pamilya. Nakuha niyo yun, narinig niyo ako kahapon, walang political colors dito sa Davao City, walang religions, no religions, no political colors. All we have is family.
pamilya ang ano namin kahapon. Turingan sa isa't isa, pamilya ang meron, no? Rason bakit nagkasama-sama lahat kahapon. Yan na nga, ignoring, disregarding, no? Kung ano mga political parties and allies, kung ano mga religions and beliefs meron ang mga tao. Pero dahil nga sa tatay na ang pag-usapan, pamilya, ayun, pinagbuklod lahat, nabuo ang mga Davawin nyo kahapon. At sigaw ang kapayapaan, sigaw ang kalayaan kalayaan at kaligtasan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po yung kapangyarihan talaga ng pagmamahal. Talagang maisantabi mo lahat ng mga indifferences or differences ng mga mamamayan. So seems to be normal, no? Back to work, back to business. And punta tayo sa City Hall Drive. Pinagalitan siya ng mga tao. O nga pala, another update, no? So kanina nabasa natin na meron ng inisyo na statement ang Malacanang, no, in regards sa petition ba or in regards sa request ng City Government of Davao na gawing non-working holiday ang March 17 or March 16 ba yun? Basta ang araw ng Davao, pinaka big event ng araw ng Davao. So I think it's 16. Okay lang yun ha, hindi naman baga nasa dalawa lang yan, 16 or 17. Araw ng Davao. Actually ang araw ng Davao celebrated here in the city for the whole month talaga yan, whole month long. Pero hindi naman ganun ka expensive or lavish, no? Like wala lang, kumbaga celebrating lang from day 1 ng March hanggang sa March 31. So baga parang meron kaming mga extracurricular activities na ginaganap na may kinalaman, no, sa araw ng Davao. Araw ng Davao is celebrating the cityhood. So it's 88th birthday ng Davao City as a city. Naging syudad ang Davao City since 1937. So yung lugar nyo ilang taon na. So ito yung namin sangguniang panglungsod ng Davao. So ito yung gusali na to dito, matatagpuan yung aming vice mayor and daming mga districts councilors or councilors in every districts. And dito naman yung namin, San Pedro Cathedral. It's the Metropolitan Cathedral. So ito yung tinatawag na City Hall, San Pedro Square, City Hall Drive, ganun. Diba? So ito na yung hitsura ng mga Davao dito, mga taga Davao. So back to normal, back to basic. So parang lang, no, wala lang nangyari. So ngayon pag-usapan naman natin yung yung mga komento pala dito. Since ito update lang to ha, parte pa ito ng update natin, like pinakita ko lang, i-flex ko lang sa inyo yung lugar ng pinaka downtown area namin, heart of the city, kung saan nagsisimula ang kilometer counting, no? So ibig sabihin pag pupunta ka ng Davao tapos meron kang makitang karatula na 5 kph, so ibig sabihin 5 kilometer, 5 km, ibig sabihin 5 kilometer ka na away from Davao City Hall. Kaya sa tinawag na heart of the city kasi dito nakatira ang mga Duterte, nagtatrabaho, which is mahal na mga Davawin nyo. Yes, hindi lahat nagmamahal, like siguro 97 ang nagmamahal, mayroong 3% na hindi. So yun lang yun. Di ba? Baka nga 99% no? Or 98%, ganun na lang. Sige, baka natin siyang uuwikan. Kasi meron pa lang 2% na para kay Carlo Nograles, na kung sisurtihin si Carlo Nograles dahil nga sa inaabot ng sobrang kamalasan itong mga Duterte, so pwede siyang maging mayor. Pero ito lang pag-usapan natin mga taga Davao City, just in case na ma-disqualified si PRRD for mayoralty race. Anong gagawin natin? Ako siguro iboboto ko si na lang, no? Sino ba pwede iboto? Yung o Bishop, si Cubos ba yun? Bishop, no? So yun na siguro iboto ko kaysa kay Carlo Nograles. Ano sa tingin nyo? Kasi si Carlo Nograles, tao talaga yan ni BBM at saka ni Romualdez. Si Cubos, hindi ko alam kung kaninong tao siya. Pwedeng sa kasi pare, bishop, mostly kasi sa mga kaparian, sila no?
in favor yan sila sa mga liberal party. Pwedeng mga pinklawan, ganun, dilawan. At maaari din silang gamitin, no? Pwede rin silang mag-connivance or mag-collaborate, no? Meron silang special participation with BBM government. So, wala pa rin tayong takas, di ba? Same with the mga loyalist, no? Kay BBM. Binoto natin si BBM over dilawan kasi iniwasan talaga natin yung mga liberal parties, pero mas worse pa pala siya si BBM sa mga liberal parties. Okay? So, yun ha. Recap natin ulit yun. Si Datay Digong 1 hour ago nagpost si Senator Bongo na nasa Dubai pa rin siya, chill kumakain ng sandwich. Pero kung babasihan natin yung yung pinaka flight schedule nila from Dubai, aalis sila ng alas 9 ng umaga papuntang Rotterdam is magpa-flight daw ang eroplano ng 10 to 11 hours from Dubai. So ibig sabihin, ikwentahin natin siya abaya arithmetic, mga alas 8 ng gabi is expected of arrival or expected time of arrival ni Tatay Digong kasama ang nasa eroplano, yung eroplano na sinakyan ni Tatay Digong, no? And of course kung Paulo Duterte umalis ng NAIA Terminal 3 via Cathay Pacific papuntang yun nga Netherlands ulit. And of course VP Sara naman by alas 7 ng umaga lumipad ang kanyang sinakyang Emirates papuntang Amsterdam. So yun lang, no? Bali ito yung hitsura ng ng City Hall ground namin dito. So far wala pang ganap, like siguro mamaya meron to dito. Tingnan natin kung anong meron diyan mamaya. So sana makapagbigay tayo ng update, no? Makapag-cover tayo. Pero tingnan natin. Hindi lang mag-promise. So basta ito na yung hitsura ng Davao City ngayon. Yun, as you can see, meron ng ito kagabi pa lang to, kaninang madaling araw rather. So to in-installed or inassembled itong parang covered court, no? Foldable or portable, foldable na covered court. So ibig sabihin merong mangyayari event mamaya. Hindi ko lang sure kung ano. Meron pagtitipon-tipon dito. Tsaka ito may kinalaman to sa araw ng Davao. So ulitin ko yung sa mga taga Davao City, congratulations sa atin kasi masiselebrate natin yung ating araw ng Davao kasi nga nang mas maayos kasi dineclared or inapprove ni Pangulong Bongbong Marcos, inapprove ng Malacanang ang request ng City Government of Davao na i-declared as a non-working holiday ang araw ng Davao or March 16 dito sa Davao City para ma-celebrate namin ang araw ng Davao. Okay, so puntahan natin yung comment section, no? May nagsabi kasi dyan, medyo mga 2-3, medyo mangilan-ngilan din na wala nang magagawa yung pagsisigaw dito sa Davao, so dapat daw sumugot sa Manila. Yes, totoo yun, no? In some point may talaga yon, may punto ho yung sabi ng komento. Pero hindi rin natin kasi masisisi ang mga tao, mga taga Davao mismo, no? Kasi alam niyo naman talaga sa Pilipinas, napakahirap ng buhay natin ngayon. Like, pag hindi ka kikilos, hindi ka magsisipag, talagang wala kang magastos, di ba? Magugutom pamilya mo. Pero sige, cut muna natin yan. Puntahan muna natin ito araw ng Davao Invitational Basketball Tournament. 16 nga, no? Confirmed ba? Okay, so ito final. So March 16 ang pinaka big event namin dito in celebration of araw ng Davao. Okay? So parada Davaoenyo alas 6 ng umaga sa May Rojas hanggang San Pedro Square. Tapos pagkagabi naman Hugyaw Davao. Alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi dito sa May San Pedro Square. So yun na. Balikan natin yung comment ng mga netizens na yung pagsisigaw-sigaw ng mga tao dito kahapon, mga Davaoenyo ay epic daw yun, which is totoo naman kasi alam naman natin yung natin, no, administration ngayon, yung ating pinaka head, no, pinaka presidente, manhead yung mga yon, manhead like manhead, alam niyo na yun, no need to elaborate anong ibig sabihin ng pagiging manhead. So maraming factor na rin yun, no, maaaring sa mga tinitake niyang mga substances o ano mga gamot, mapalegal,
doctors prescribe or illegal, no? So nakaano talaga yun, nakamanhid. And yun, pangalawa, mag-intake man siya o hindi, ano yan sila, mga incompassionate, tama ba ako? Mga hindi, walang empathy, hindi marunong makiramdam, hindi marunong maawa sa mga mamamayan. Kasi kita mo, iniinsulto ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Kumbaga, ibig sabihin ho nun, bakit mo bibigyan ng ayuda? Yung isang tao, kumpleto naman ang katawan, malakas naman, di ba? Matatalino, hardworking ang mga Pilipino, ha? Tapos bibigyan mo ng ayuda. Ano yan? Disabled. Ibig sabihin, wala ba yung mga kumpletong kamay? Siyempre, insulting yun, ha? Sa pagiging hardworking and capable ng mga Pilipino. So dapat yung bilyon-bilyong pera pinapagawa na ng kalsada, sana yun tulay, di ba? Pinagawa ng mga stadium, mga sports coliseum or mga sports stadium, di ba? Kung pinagawa ng dagdag na eskwelahan yan, ang dami pa din gawin, ha? Mga coastal roads, bypass roads, ang dami. So far wala pa tayo narinig ng mga flagship projects nitong administrasyong BBM. Wala pa tayo narinig ng mga mega infrastructure na kanyang nagawa. Maraming okay na naman sana eh. Alam mo, sa totoo lang, okay lang kahit wala siyang mga flagship projects. Kung pinagpatuloy nila sana yung mga proposed planned na mga projects ni dating Pangulong Duterte, which is yun naman talaga nakapagpanalo sa kanya, yung salitang continuity. Kung hindi niya sinabi yung continuation, kung hindi niya dinala yung ganong flag, no? Hindi sana, hindi siya mananalo, diba? Continuity. Okay na yung unit team, okay na yun. Kahit hindi, continuity talaga, yun talaga nakapagpanalo sa kanya. Kasi yung unit team na yan, yung pagkakaisa, unit team sa politics, diba? Alam naman na sa politics talaga, syempre pira-pira yan, like corruption at its best talaga. So ngayon, kapag kurakot sila, tapos ang kanyang kapartido na si Sara Duterte, hindi naman nangungurakot, diba? So syempre, magkakahiway, kasi nga sabi nga nila, same feather flocks together, or birds of a feather will stay together. So ibig sabihin, hindi sila magsasama na matagal kasi nga si VP Sara Duterte, maliban sa workaholic and basta siya, workaholic, no? Trabaho talagang inaatupag ni VP Sara. Second is siya, against siya sa mga corruption and mga illegalities and mga anomalies, transaction dito sa panggobyerno natin. Kaya di talaga sila pwede magsama, no? Wala silang forever, like hindi talaga to, kita niyo naman, hindi tumagal, di ba? Like in a span of 1 year lang, no? Wala na, nagkaroon na ng lamat. So ito ngayon na malala na traidoran. Ibig sabihin na hindi na traidoran, hindi pa traidoran, kundi ito na trinidor na ng mga Marcoses and Romualdez itong si Duterte family, di ba? So yun, bali continuity ang nakapagpanalo kay BBM, hindi ang unit team, hindi yan. Continuity talaga. Kasi ganyan ka mahal, ganyan ka strong, ganyan ka well-founded, or ganyan ka well-established, no? Ang fandom, hindi fandom, sorry sa term. Ganyan ka well-established, no? Ang pangalang Duterte. Hindi yun dahil sa magaling silang mamanipulate, kundi magaling magtrabaho ba? Alam niyo yun, tayo mga Pilipino, hindi pa naman talaga pasok tayo sa pinaka-slowest or pinaka-mababa ang IQ. Sorry sa term, pero totoo naman talaga yan eh. Sa reading comprehension pa lang, ako aminin ko yun. Medyo may struggles ako na mag-digest, no? Hindi naman ako ganun kabobo. Hindi ako bobo, no? Pero hindi rin naman ganun katalino. Siguro tamad lang talaga na mag-spend ng oras para umupot, magbasa at umintindi. So yung aking reading skills so far okay naman, marunong ako magbasa, pero yun nga lang pagdating sa comprehension, hirap, no? I have to read it multiple times, no? Repeatedly para ma-digest at maintindihan ang aking binabasa, lalo na kung English. So tayo mga Pilipino, matatalino tayo. So talagang bagsak lang tayo sa reading comprehension. So, okay tayo sa reading skills, comprehension lang kulang. And yun, tsaka meron tayo prof dyan, ha. Di na dapat ipagdebate yan, wala na dapat question dyan. Kahit kayo dyan nakikinig sa akin, aminin nyo. Minsan na rin kayo naging tanga sa comment box, like for example sa mga online selling, di ba? Meron na nga nakalagay na presyo, meron na nakalagay na location, nagtatanong pa saan ang location, magkano. Ano na nga sa caption lahat nakadetalye na. So sobrang tamad lang talaga natin magbasa. Marunong tayo magbasa, marunong tayo umintindi, nga lang ayaw natin magbasa kasi tamad nga. Kahit marunong pa at nakakaintindi naman. At ang iba naman masipag magbasa,
hirap umintindi. 'Di ba? So bagsak tayo sa comprehension skills or sa ganong IQ level. Pero at the same time, nabubuo tayong mga Pilipino. So saan tayo matalino? Meron tayong common sense. Tunay, meron tayong common sense na kahit hindi ba natin naiintindihan word by word yung mga pinagsasabi ng mga tao, pero alam na natin ano ibig sabihin na yun pala ay good or hindi, di ba? So for example, mga Duterte family, hindi man natin lubos maintindihan ang mga policies, hindi man natin lubos na maintindihan ang mga articles, mga, di ba? Mga ordinances, pero alam na natin gamit ang ating common sense na yung ginagawa ng mga Duterte family is just for the good of our common people or for the common people, no? So for example, war on drugs, di ba? Anti-corruption, di ba? Mga free tertiary education, free college law, ganun, no? So FOI, no? Freedom of speech, freedom of information and FOI. O, di ba? Freedom of information, FOI. Ang basta ang daming mga batas sa ginawa ni Tatay Digong na hindi man natin lubos maunawaan word by word ang mga articles, pero alam natin by common sense na yun ay for good. For example, yun na nga yung passport, 14 years. Yung seaman's book, tama ba? Seaman's book, 14 years. Driver's license, 14 years, di ba? So, yun, isa lang yun. Like, di ba? Yung parusa, like every 3 to 5 years, like magre-renew. Ngayon din na. Dahil sa ganong batas, kung pwede pala talaga, no, tatanggalin lahat ng pag walang visa ang lahat ng mga naipatupad na batas ni Digong, gagawin ni PBBM. Buti na lang, ito ay secured, locked, and ito ay protection, no? Protected by constitutional law or ng batas ng Pilipinas na yun nga, kapag batas na siya, batas na talaga siya. Pwede siyang i-rebuild, no? Pwede siyang kukumpuhin ulit, no? Mas pagtibayin. Ganun. Pero yung tanggalin, hindi. Pwede siyang i-revise lang, ganun. So hindi tayo ganun kabobo ng mga Pilipino, no? Accordingly sa result ng ating 88 something or 89 na IQ level. Na nag-rank 1 naman ang Singapore, number 2 China, and Malaysia, South Korea, ganun. Japan, I don't know kung pasok pang ilan sila. So yun, no? Bali, hindi tayo bobong mga Pilipino. Kaya alam natin yung ginagawa ng mga Duterte, yung mga kilos at galaw, nakikita natin at naiintindihan natin via our conscience, konsensya, and common sense din, no? Na it's for the common good. Kaya ganyan ka will establish ang mga Duterte when it comes to trust, ratings, approval, and loyalty. Yun, no? Hindi yan fandom, hindi yan yung talagang idolatry, di ba? Ginagawan Diyos, hindi. Sobrang na talaga, hinahangaan natin sila dahil nga sa napaka hopeless kasi natin mga Pilipino na magkaroon ng matitinong leader, no? Na mayroong malasakit, pagmamahal para sa kanyang kapwa Pilipino at sa kanyang mahal na Pilipinas. So yan po yung rason, no? Bakit ganyan natin sila kamahal, na kung saan hindi yan maiintindihan na mga taga-kabilang kubol, ganun. Hindi na magigits yun kasi nga sila, mga empathetic, mga walang mga elitista, di ba? Kasi na ba nakakaintindihan, di ba? Siyempre elitista lang sa mga elitista, mga mahihirap lang sa mahihirap, di ba? Ganun yun ilan lang mga elitista sa Pilipinas, di ba? Like I think 5 to 10% lang yata yung mga nasa elite groups, no? Mga elitista, oligarchs, ganun, sama na yon. So tayong mga mga mahihirap, tayong mga masses, nasama-sama tayo. May mga kaunting elitista. Sino ba yung nakakilala ko lang na elitista? Na hindi naman sa taga-elitista pero may kaya, mayaman na talaga. Ito si Vivian Villis, no? For example. Mayaman yan, may kaya. Arctogadi. Villar sana, no? Kaso iba kulit talaga nila, hindi sila pro-poor. So sila ay pro-business, no? So kung sino yung mapapakinabangan nila para sa kailangan business, so doon sila. So ngayon nasa Marcos slate sila, no? So doon sila at magawa kasi siyempre sila lang mga mayayaman. Hindi nila alam yung talagang what's happening on the ground. Hindi sila kagaya ng mga Duterte na talagang streetwise alam nila yung alam nila yung mga kaganapan sa pinaka lower ground, no? Yung pinaka laylayan kung natawagin ni VP Leni Robredo.
So yun lang siguro mga hagala. Thank you for watching. I have to say bye-bye. Ito lang ha, basta update lang to dito natin ngayon sa Davao City. Kalapati. Ano masasabi mo, no? Na nahuli yung ama natin. Yung ating father of the town or father of the Philippines. Tatay Digong. Ito yung update natin dito sa Davao City. Seems to be normal. Ang ganda ng hangin, presko, fresh air, clean. Although may pollution, syempre may mga tambotso. Pero galing, no, sa noise pollution wala ka masyadong maririnig na bosina sa parte na to dito kasi unang-una nasa City Hall, sa maaring merong nagsisesyon and may mga nagmi-meeting tsaka office, no. So bawal ito yata magbosina. Tsaka ang takbo rito like mga to ano lang naman no, 20 kph. So wala kang rason dito para magmamadali. So kung nagmamadali ka, wag kang dumaan dito sa area na to dito sa San Pedro Street kasi hindi ito daan para sa mga nagmamadali. So doon ka sa Quirino, Bypass Roads or Coastal Road or saan? Boulevard, Quimpo Boulevard. Kasi pwede ka mapatakbo ng 30 km per hour sa mga kalye na yun. Ayun, may mga serbato kahit paano, no? Siyempre may mga crossings, liliko at kung ano pa. So that's all for this video. Thank you for watching. Mga Pilipino, no? Meron tayong katagang we are Filipino for nothing. Tama ba yun? I'm not Filipino just basta yun na yun. Basta Pilipino tayo, panindigan natin yung pagiging Pilipino. Yun nga lang, nakakalungkot lang kasi grabe yung tolerance natin, no? Pagdating sa pain, sufferings. So kailangan pa talaga na yung halos maghihingalo na tayo. Kailangan na yung paubos na yung pera, drain na yung natin, yung ating kaba ng bayan bago tayo mag-react na alam mo yun, na sobra na. Oy, grabe naman, wag naman tayong ganun katanga mga Pilipino ha. Kilos-kilos din. I-voice out na natin, no? Let's call for accountability and transparency sa ating mga government officials. So yun lang siguro.